verse 18. Isang verse lang po. Kung nandiyan na kayo, say amen. 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 Ang sabi po dyan na kapatid, 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ay po'y manalangin. Aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita, sa inyong pagtubay sa amin, sa mga awitan, sa awitin na choir, special numbers, at maging sa presensya pa ng bawat isa. Maraming salamat din, Panginoon, sa presensya din po ng mga kapatiran sa Kainta na nandito ngayon dahil po sa COVID outbreak checkpoints, Panginoon. Malaking ko, Panginoon, kayo po pagtubay sa bawat isa amin. Kahit ang mga kapatiran namin na malayo at iba ay nanonood po sa Facebook Live, Panginoon, kayo po maggabay sa kanila, manguna at magbigay po ng leading ng iyong banal na Espiritu. O Diyos, kayo po mag-ingat sa bawat isa sa amin, bibigyan kami ng karunungan at katalinuhan sa oras. Patawad o Diyos, sa aming mga pagkakasala na gapan sa inyong harapan. Dapat kami dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po mga kapuna po. Sino yung mga nanonood sa Facebook Live? Sila Lila po, si Sam, si Ma'am Au, si Pop, si Coy, si Ate Karen. Ma'am Ang dami nila. Hello. Pwede ba sila sumunod, di ba? Okay. So praying always. So in times like this, we need to pray and not to panic. Huwag tayong magpanik kasi yung nagpapanik, yung walang katiyakan nga. Yung nagpapanik, yung walang pananampalataya sa Panginoon. Nakakaya po umarap sa Panginoon na tayo pinagpapanik. So hindi naman nagpapanik, naghahanda lang. Ganun bakit wala nga si Babay. Diba? So ngayon, nakikita natin sa ating binasa na versikulo po dito sa chapter 6, verse 18 ng Ephesians, that praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Now, may kita nyo mga kapatid, sinabi yan pagkatapos po doon sa verse 10 hanggang verse 17 na inelaborate po dyan, ipinakita po sa atin yung the whole armor of God. At sinasabi dyan ni Apostle Paul that we need to put on the whole armor of God. Now, isang part ng whole armor of God is praying. Amen. Praying. Bali wala mga kapatid, nasuot natin yung helmet of salvation, the breastplate of righteousness, o ano man ang mga nabanggit dyan mga kapatid, the whole armor of God sa upper verses. Kung wala po yung kahuli-hulihan na binigay sa atin dito, which is praying. Kaya po, in times like this sa ating pinagdadaanan, we need to pray always. We need to pray always. May kita natin mga kapatid na kung saan ay masyado na tayong protektado. Sinabi ng salita ng Diyos ito, tayong protektado na tayo mula ulo hanggang paa. Meron tayong helmet of salvation, meron tayong shoes, meron na tayong sword of the Spirit, which is the Word of God. Protektado na tayo Protektado tayo. Pero magtanong ko sa inyo mga kapatid, yung mga nakasuot sa atin na armor of God na nabanggit, sapat na ba yan? Kung sapat na yan, bakit kailangan sabihin pa dito sa verse 18 is, praying always with all prayer. Kaya sinasabi niya mga kapatid, kasama pa rin sa atin ito, na makita pa rin natin yung value of prayer in the life of God's people. So if we are God's people, hindi tayo nagpapanik. Instead, in times like this, we need to pray. Amen. We need to pray. Kasi may kapangyarihan ng panalangin. Kaya nga sabi ko, sa lahat ng naniniwala ng kapangyarihan ng panalangin, dapat naniniwala din tayo sa gawain ng panalangin sa loob ng iglesia. Amen. Which is the prayer meeting. Tama? Naniniwala tayo makapangyarihan ng panalangin. So, pag pinakikita natin yung sa action natin ang makapangyarihan ng panalangin, sa paanong paraan, sa pamamagitan ng ating action, nakikita tayo sa prayer meeting. Amen! Amen. Ano pa? So, makikita natin yung value ng prayer sa mga anak ng Diyos at hindi lang basta mga effectually praying. Pero makikita natin mga kapatid yung importansya ng prayer. Sabi ng James chapter 4 verse 2 hanggang 3. How important is prayer? James chapter 4 verse 2 and 3. Ye lust and have not, ye killed and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not.
In verse 3, ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your last. So tignan nyo, sinasabi ni James, meron ka, hindi ka nagkaroon kasi hindi ka humingi. Tama? Ngayon, humingi ka, hindi ka naman nagkaroon because ye ask amiss, that it may consume upon your last. Meaning, mga kapatid, sabi ni James is, humingi ka pero nakabase sa last natin. Nagkamali tayo ng hilingi. Tama? Kaya napaka-importante din ng prayer. Hindi tayo mga kapatid nagpe-pray ng makapray na lang. Tama po? Hindi tayo magpe-pray o nagpe-pray ng makapray na lang. Sabi ko nga mga kapatid, kailangan meron tayo tinatawag na confidence in prayer. Ano po yun? Hindi ibig sabihin na nanalangin ka, meron ka ng pananalig. Hindi. Kailangan yung panalangin natin, merong kaakibat na pananalig, and that is confidence. Confidence means pananalig. May pananalig ka sa iyong panalangin. Ano po ibig sabihin ng kapatid? Lahat ng tao kilala ang Diyos. Lahat ng tao may kilalang Diyos. Lahat ng tao alam ang Diyos. Pero hindi lahat ng tao may pananalig sa Diyos. Dahil kung may pananalig sa Diyos, bakit kailangan mo magpanik? Sa panalangin, hindi lahat ng nananalangin merong pananalig ang pananalangin nila. Kasi ang tao mayroong pananalig sa panalangin, ang kanyang panalangin, pananampalatayaan niya. Hindi niya magdududa, sagutin kaya ng Panginoon yung prayer ko. Kaya we need to have the confidence in prayer. Kaya sabi ni James, he asked and received not because he asked amiss, that it may consume it upon your last. Tama po? So, though prayer is mentioned at the end of the listing of God's armor, huwag niyong ihiwalay sa armor of God ang prayer. Although may kita natin textual, may kita natin sa context, ang context lang po ng armor of God, gumagawa siyempre ng mga commentaries sa Bible, pero makikita mo, karugtong pa rin, kasama pa rin, prayer. Prayer mga kapatid. Ano? So, kahit nahuli po, sinabi po sa bandang dulo ang prayer, may kita pa rin natin na ito po ay napaka-importante para sa atin bilang isang mananampalataya, that we need to talk to God daily. Hindi lang po sa may panahon na may nangyayari ngayon, kundi lagi po, kung nakasanayan mo na mga kapatid ang manalangin sa Panginoon, ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon, nakikipag-conversation ka sa Panginoon, mga kapatid, napakasarap ng pakiramdam. Amen. Oo. Napakasarap ng pakiramdam na ang Diyos nandiyan lang sa mga panahon na kailangan mo. Never mong iisipin mag-isa ka lang. Amen. Kagabi, may napanood ko ako MMK. Ang ganda ng MMK kagabi. Inilathala niya na nagkaramdam siya ng loneliness nung namatay yung kanyang tatay, na wala ng panahon sa kanya yung magulang niya. Ang ginawa niya, sumama siya sa kuya niya adik, nakatikim siya ng droga sa murang edad. Naramdaman niya ngayon, kada daw siya mag-take ng drugs, nararamdaman niya hindi siya mag-isa. Ganun pala nararamdaman ng mga nagdo-drugs, no? Nararamdaman niya hindi siya mag-isa. Pero kapatid, hindi mo kailangan gawin yun. Sa pamamagitan ng praying o prayer, hindi mo mararamdaman na ikaw ay mag-isa sapagkat nandiyan ang Diyos. Amen. Tama po? Kaya po nagkakaroon ng kalungkutan kasi nakakaramdam ka na parang mag-isa ka na lang. Pero hindi mo naaalala, mayroong Diyos na nagmamatsyag sa atin at naghihintay lang, nakausapin mo siya sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Tama po? At tignan nyo, nagagalit yung presidente natin. Bago pa lang masimulan yung community quarantine, ang daming umalis ng NCR Yes. na hindi nagpapacheck. So, anong possibility ng yung 111, baka hindi na lang 111? Dahil pwede silang maging carrier. Diba? Napakapasaway. Ano po yun? Nagpanik. Nagtakasa. Nakala nila ang virus na sa NCR, hindi pwedeng nasa katawan na natin. Tama po? Kaya sabi dyan, balikan natin Ephesians chapter 6 verse 18. Ating unawain po yung Ephesians chapter 6 verse 18. Hindi ko po i-interpret, pero ating lamang pong ihahayag ang nilalaman ng Biblia. Tama ba? Ephesians chapter 6 verse 18, sabi diyan, praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching. Meaning mga kapatid, anong dapat natin gawin? Praying in faith and then watching.
nananalangin tayo ng merong pananampalataya at the same time, tayo po'y nagmamatsyag. Habang tayo nananalangin. Watching. Tama po? Mahirap pong manalangin. Mapatid kasalanan pong manalangin ng walang pananampalataya. Kasalanan niya. Hindi yan kalooban ng Panginoon na nananalangin tayo ng walang pananampalataya. Para kang sumusuntok sa hangin. Puro tayo exert ng effort, napapagod tayo, pero walang bumabalik na kalakasan sa atin. Kaya sabi ng Panginoon dyan, diba? Praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching, meaning praying in faith and then watching. Manalangin tayo sa pananampalataya. At sinabi ba dyan, thereunto with all perseverance. Sa pananalangin natin mga kapatid, never give up. Amen. Nakakaranas ka kapatid, mga panahon, pagod na ang katawan mo, o problemado ka na, ang tindi ng kalungkutan mo, discouraged ka na, hindi mo na magawang manalangin. So, sinabi dyan ngayon sa ating binasa, is thereunto with all perseverance. Meaning, kapatid, never giving up. Kaya kahit pakiramdam mo, hindi mo feel manalangin, that is the best time to pray. We need to overcome our flesh with our spirit. Andayo, sinabi ng flesh. Kapag sinabi ng flesh kay kaluluwa, kay soul, huwag ka na mag-pray. Pag hinayaan mo yan, nanalo na yung ating flesh. Buong katawan, mako-conquer na. Buong katawan. Kaya sabi diyan, thereunto with all perseverance in times of this, pray always, never giving up. Huwag tayong susuko, mag-pray pa rin tayo. And sunod yan, and supplication for all saints. Ano po ibig sabihin? Supplication means praying for others as well as personal needs. Pag nanalangin tayo kapatid, huwag mo lang panalangin yung sarili mo. Huwag lang natin ipanalangin yung sarili natin. But we need to pray for others also. Kahit kapatid, sabi natin, sa mga nag-a-attend po ng prayer meeting, hindi ibig sabihin hindi nakakasama sa prayer meeting, hindi na natin ipag-pray. No, yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit hindi ka nakasama sa prayer meeting, kasama ka sa prayer list ko. Amen. Tama? Amen. Pero huwag maging lisensya, kasama naman pala akong pastor sa prayer list mo eh. Hindi na ako a-attend. No! Yung sinasabi po rito sa Ephesians, hindi lamang po sinasabi kay pastor o sa mga manggagawa ng simbahan. Ito po ay sinasabi sa lahat ng mananampalataya. Amen. Ano? Praying and supplication for all saints. Meaning mga kapatid, we need to pray for others as well as personal needs. Kung gaano mo nilalapit yung sarili mong pangangailangan sa Panginoon, ganoon mo rin ilapit yung kapwa natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Hindi lang mga kapatid, hindi ko naman napapakinabangan yan. Hindi ko na yan ipag-pray. Mga kapatid, yung 111 na infected po dito sa ating bansa, they also deserve prayers. Amen. They also deserve prayers. Kaya kahit hindi natin sila kilala mga kapatid, hindi natin masabit sa kanila yung pangalan na, hindi natin mabanggit yung pangalan nila sa Panginoon, pero kung i-recognize natin, Lord, itong 111 na infected, please heal them. Yung iba doon, patay na. O di ba, buhayin mo sila. Hindi, yung mga patay na dyan, ang hirap pag napatay ka sa COVID-19, hindi ka na mapaglalamayan. Mas lalong karagdagang kalungkutan sa pamilya. Hindi na nila mapaglalamayan. So, yan po ibig sabihin ng Ephesians chapter 6 verse 18 na nakita natin dyan, na kapag hinihiwa-hiwalay natin, hindi lang niya sinabi dyan mga kapatid, na makapray ka na lang ng prayer. Manalangin tayo mga kapatid, nang merong pananampalataya at nagiging mapagmatsyag. Kasi kung hindi tayo nagiging mapagmatsyag, hindi mo rin alam kung ano din ang iyong ipapanalangin. Maging mapagmatsyag din tayo, maging mapag-alam din tayo anong dapat nating ipanalangin. Hindi sinabi maging mapagmatsyag ka lang pero wala kang ginagawa. Kailangan may ginagawa tayo habang nagiging mapagmatsyag tayo, may ginagawa tayo. Ano yun? Manalangin tayo. Hindi makiusig. Manalangin tayo.
Huwag tayong humalo din sa mga nagkakalat ng fake news. Manalangin tayo. Manalangin tayo na may pananampalataya at may pagmamatsyag, na mayroon din perseverance na kung saan never giving up. Hindi po ako susukong manalangin. I will continue to pray kahit hindi ko fulfill manalangin ngayon, and that is the dictate of my flesh, but I will continue to pray. Amen. I will pray. Lord, I will pray. Walang makapagpipigil sa ating manalangin. Huwag mo hayaan na kahit yung virus natin na kumakalat dito, pipigilan ka sa pananalangin. You need to pray, kapatid. We need to pray. At hindi lang yan, mga kapatid, hindi lang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag ka lang basta manalangin na may pananampalataya at maging magpagmatsyag, at huwag ka lang basta susuko. Ipanalangin mo rin yung kapwa mo kagaya ng panalangin mo sa iyong sariling pangangailangan. Amen. Tama? Kasi hindi natin alam may pangangailangan yung kapwa natin. Alam niyo, mga kapatid, may napapansin ba kayo sa sarili ninyo? Aminin na natin, minsan may mga pagkakataon, hindi regular ang panalangin natin. Amen. Hindi regular ang panalangin natin. Hindi stable ang prayer life ng iba sa atin. Tama po? Pero hindi ka ba nagtataka bakit patuloy ang provision ng Panginoon? Amen. Hindi ka ba nagtataka bakit tuloy-tuloy ang provision ng Panginoon sa'yo? Because, you know why? Because somebody is praying for you. Amen. Somebody is praying for you. Kaya nasasagot yung pangangailangan mo kahit hindi ka nag-pray sa pamamagitan ng somebody na nananalangin sa'yo. Amen. Tama po. May nananalangin para sa'yo. Pero huwag maging lisensya yun. Alam niyo bakit? Pangit yun maging lisensya na hindi ka na lang mag-pray kasi somebody is praying for me naman. Pangit. Alam niyo bakit? Sabit lang tayo sa blessing. Sa jeep nga, ayaw ko sumapit sa blessing pa. Tama? Sa jeep nga, ayaw ko sumapit sa blessing pa. Kung gusto mo lang laging sabit sa blessing, ako po, terrible. Huwag mong kantayin yung make me a blessing to someone today. Pakiusap, pag pinaawit yun, kung gusto mo lang sabit sa blessing, huwag mo lang awitin yan, make me a blessing to someone today. Pero dapat bilang isang anak ng Diyos, tayo po'y pagpapala kung saan man tayo dalhin. Tama po? So ano po yung dapat natin makikita dito? Mga ilang bagay po tayong pag-usapan. Una pong bagay dyan is praying always. Sabi po dyan sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, alam naman natin, na may pagkakataon tayong manalangin, manalangin tayo. Huwag tayong walang bumpay ang prayer life ng isang Kristiyano. Walang kahit ano ang pwedeng magpigil sa atin sa pananalangin sa Panginoon. Marami po dito mga tauhan ng ating Panginoon, mga anak ng Diyos dito sa Old Testament, na marami beses nasubok ang kanilang buhay, may pinagbawal kahit ang pakikipag-usap sa Panginoon, pero ginawa pa rin nila kahit may pinagbabawal. Kailangan nilang sambahin pa rin ang Panginoon, kausapin sa pamamagitan ng panalangin with all boldness. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, pray without ceasing. May kita natin na kung saan marami po itong kinukot na verse na when to pray, hindi tayo dapat nagme-memorize lang ng verse, hindi lang tayo basta nagme-memorize ng panalangin, pero kung saan, mga kapatid, dapat po meron tayong prayer life, prayer time sa lahat ng oras. Amen. Kapatid, hindi po natatapos ang prayer lang dito sa loob ng simbahan o pagkatapos mo kumain. Kailangan meron ka pa rin prayer time sa Panginoon. Ano ko? Kasi sabi diyan ng salita ng Diyos, praying always, sabi ng Ephesians, tama? Praying always. Praying always. May always ba na napuputol? Always. At sabi ng 1 Thessalonians, diba? Pray without ceasing. Right? Sa umaga, ilan sa atin dito nananalangin pag umaga? Sa gabi, ilan sa atin dito nananalangin bago matulog? Diba? Sa pagpasok sa trabaho, sino sa atin dito nananalangin? Sa atin dito pag-uwi, sino sa atin dito nananalangin? Kung mga oras na kung saan dapat tayo mananalangin. Hindi po 3 times a day lang. Sinasabing agahan, tanghalian, hapunan, at kung minsan 5 times kasi may midnight snack at merienda. Hindi po doon lang sinasabing pananalangin.
Ang sinasabi po dito mga kapatid na pananalangin ay yung talagang makikipag-usap ka sa Panginoon, yung makikipag-fellowship ka sa Panginoon. Makipag-fellowship ka sa isa't isa, it consumes a lot of time, tama? Minsan hindi natin napapansin yung oras kasi nag-i-enjoy tayo. Kaya mga kapatid, ang patotohanan ng panalangin, hindi ko nasusukat sa haba tiksi. Kasi kung talaga nai-enjoy mo ang fellowship mo sa Panginoon sa panalangin, hindi mo mapapansin ang oras. Hindi mo mapapansin ang oras. Aba, naka-isang oras na pala ako nakikipag-usap sa Panginoon na parang ang bilis ng oras. Yung makipag-usap na tayo sa kapwa natin, tama? Naranasan nyo na yan, ano? Ay, ano ba yan? Ang bilis naman ng oras. Pero pumunta ka dun sa kaibigan mo, alas 8 ng umaga. Inabot kayo lang alas 5 ng hapon. Wala, alas 5 na pala. Hindi natin napansin. Ang bilis ng oras. Kasi nag-enjoy ka. Na-enjoy mo yung fellowship. Minsan sa panalangin, 2 minutes pa lang, sakit na lang. 2 minutes, sabi ni Pastor, about 5 minutes dapat. Sige, inuurasan yung sarili mo, walang ganoon. Hindi nasusukat ang katotohanan ng prayer sa haba o sa iksi. Wala yun. Ano? Pero mapapansin mo yan, kung tayo po ay merong developed prayer life or prayer habit, kapatid, sabi ko sa iyo, napakahaba ng ibibigay mong oras. Pero hindi mo na kailangan ipagmalaki kung ilang oras. Meron kasi nagmamalaki pa, no? I spend 4 hours a day in prayer! Oh, really? Oh, wow. Yes! 4 hours a day. Kakahanga naman talaga yun. 4 hours a day, tapos maya-maya kikita mo lagi kasama pa siya sa panic buying. Are you really spending 4 hours a day in praying? Okay? So, yan po pangalawa, mga kapatid, na may kita din natin sa versikulo. Diba? Sabi din ng Apostle Paul, praying always. Diba? Praying always. And number 2 is praying with all prayer and supplication. Praying with all prayer and supplication. Meaning, praying about everything in every situation and in time of need. Ba? Ano man ang sitwasyon natin, ipag-pray natin yung sitwasyon natin at sa mga panahon ng pangangailangan. Ba? So, tayo po'y nagpaplano. Lahat tayo nagpaplano. Bago ka magplano, ano man yung plano mo, you need to pray first before planning. Amen. Ba? Praying before planning. Praying before acting. Praying before sure makes life a whole lot easier. Lahat ng ginagawa natin kailangan simulan sa panalangin. Kaya kung ikaw ay nagtatlano, pumunta ng ibang bansa, magtrabaho sa ibang bansa, kailangan mo munang manalangin. Bago ka bumili ng kahit anong bagay sa buhay mo, o ano man yung plano mo, kailangan ilapit mo muna sa panalangin. Bago ka makahanap, kung gusto mong maghanap ng trabaho, bago ka maghanap ng trabaho, manalangin ka muna. Lahat, kapatid, bago natin simulan, kailangan manalangin muna tayo. Tama po? Manalangin muna tayo. Kaya sabi niya, praying with all prayer and supplication. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Sabi diyan, be careful for nothing. Hindi po careful diyan mag-ingat, kundi ang sinabi po diyan mga kapatid, ibig sabihin po ng careful, meron kang pakialam. Maging mapag-alam ka, be careful. Be careful for nothing, but in everything by prayer. Ibig sabihin, careful diyan mga kapatid, yung mag-alala. Huwag ka na lang basta mag-alala. Sinasabi ng salita ng Diyos dyan, no? Hindi yung careful na kung saan mag-ingat, hindi yung mag-alala. Yan po ibig sabihin yan. Kahit tignan mo po sa dictionary o sa original manuscript, yan po ibig sabihin ng careful na yan. Pagkaibalit po na careful. Hindi po yan yung careful na alam natin. Ingat, sige, careful, o mag-ingat ka. Ang ibig sabihin niya kapatid, yung maging mapag-alala. Sabi, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Tama? Sabi diyan, huwag kang mag-alala, huwag kang maging mabahala. Kundi ikaw ay manalangin
humingi sa Panginoon kasi nasabi ng Panginoon dito, kailangan lahat ng iyong request ay malaman ng ating Panginoon. And in verse 7, sabi diyan, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya bago tayo mag-alala sa maraming bagay, manalangin tayo. Baka nagkukulang tayo sa pananalangin, kaya sobra na lang yung pag-aalala natin. Kaya sabi na salita ng Diyos, manalangin tayo habang nagmamatsyag. Yung pagmamatsyag doon, yung watchfulness doon, yun po ay isang aksyon ng pag-iingat. Oo, nag-iingat tayo, lalo yung may mga anak po dito, naiintindihan ko po yung pag-aalala ninyo para sa inyong mga anak. Pero huwag mong isama yung pag-isolate kasama yung paglilingkod mo sa Panginoon. Ay sinasabi ng salita ng Diyos dyan, manalangin ka nang merong pagmamatsyag. Ibig sabihin, nag-iingat ka, may ginagawa kang pag-iingat sa Panginoon, sa sarili mo, at the same time, meron kang ginagawa rin gabay sa Panginoon para sa iyong pag-iisip, sa iyong damdamin, at maging sa iyong pagdedesisyon. Ano yan? Panalangin ng may pananampalataya. Tama? Kasi kung ganun lang mga kapatid, bakit kung pa kayo pagsusuotin ng mask? Kaya sabihin ko na lang, huwag kayong mag-alcohol, huwag kayong mag-mask, huwag kayong maniwala sa virus. Hindi nakikita yan kasi prinsipyo, to see is to believe. Ano yun? Mali rin yun. Tama? O pagdadaling ko na lang kayo ng panyo, o sige, gagaling kayo, gagaling! Mag-iiniwagay ko nyo, lilipad yan si COVID-19, alis, COVID, alis! Ganun ba? Iyan sinasabi ng Panginoon. Hindi tayo gagawa nun, ang Diyos ang gagawa nun. Ang magagawa lang natin, manalangin. Manalangin. Ano? Kaya ang daming ganyan ang ginagawa. Ano nangyari sa kanila? Sila pa kauna-unahan sila ng kanilang gawain. Kung totoo yung ginagawa nila, bakit kailangan nilang hiwalay pa sa sarili? Manalangin sila. Tama po. Manalangin sila. No? Prayer means to worship. Prayer means to worship. Do you believe that? Amen. Diba? Kaya kung part ng worship ang prayer, at hindi ka lagi nagpipray, worship mo pa Panginoon ng mausap. So pray means to worship, while supplication means to make petition. To make petition. Ito nyo praying o prayer means to worship. And supplication means to make petition. Ano po yung petition? Sometimes we ask God for our needs, sometimes we pray for others' need. Tama po? Tama po? Nakukuha mo ba natin? Pero may isa pa, yung prayer means supplication. Ito po madalas natin gagawa. So, too often, we spend our prayer time telling God what we want or need. Totoo? Totoo po? Ano? Nangyayari ito, ano? We spend our prayer time telling God what we want or need without giving Him the glory and praise that He deserves. Worship should precede supplication. Sometimes yun lang hingi lang tayo ng hingi sa Panginoon without worshiping God through our prayers. So yes, talaga naman ang definition ng prayer is asking. Simply asking. Diba? Mihingi talaga tayo yan ng prayer. But remember this, prayer is also a worship to God. Kaya dapat, kung merong supplication na hingin na natin yung kailangan natin, na ilapit natin yung dapat natin mailapit, dapat karugtong po nito, kasunod po nito, is to worship God through our prayers. Hindi kagad nagbungbungan dali sa Panginoon, Panginoon, ligtas mo ako sa COVID-19. Ayoko magkaroon. Nakiusap, Panginoon, yung mga mahal ko sa buhay. Iligtas mo sila sa COVID-19. Bakit sa COVID-19 kagad? Di mo muna hingin na iligtas mo na sila sa impyerno. Mas may pananampalataya yung panalangin mo na iligtas sila sa COVID-19 kaysa doon sa impyerno. Tama po? Kaya tignan natin maigi yung mga panalangin natin. Baka minsan sa panalangin natin hindi na rin tama. Yung dapat natin. Paano magiging tama yung panalangin mo?
Kailangan meron tayong kaakibat na salita ng Diyos para maging tama yung panalangin natin ilalagay. Kaya ba? Minsan humingi tayo sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ako. Pero wala po ng address sa Panginoon na, halimbawa na ganito. Ako, lagi simula ako sa panalangin ganito eh. Aming Diyos na dakila sa naman. Sa model prayer ng Panginoon, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Anong nakauna doon sa model prayer? Hindi po sample prayer. Model prayer, hindi yung Lord's Prayer mga kapatid. Model prayer po, sample prayer. Paano? Nauna po yung worship. Nauna po mga kapatid yung pagpupuri sa Panginoon. Hindi kagad tayo direkta sa Panginoon kagad. Yung pangangailangan kagad natin. Tama? So pray means to worship, while supplication means to make petition. Too often, we spend our prayer time telling God what we need or without giving Him glory and praise. Tama? Kaya kailangan mga kapatid, we need to give God glory and praise kasama sa ating supplication. I'm not saying mga kapatid, pastor, hindi ako mag-pray lagi ng pangangailangan ko. Dahil syempre may pagpupuri. Yun yung kapatid kasama yun, kailangan papurihan mo pa rin ang Panginoon sa iyong panalangin. Tama po? Sa panalangin. Pangatlo mga kapatid is we need to pray or praying in the Spirit. Praying in the Spirit. Galatians chapter 4 verse 6. Galatians chapter 4 verse 6. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So since tayo po ay mga anak ng Diyos, sabi diyan, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts. That is the Holy Spirit. So ibig sabihin kapatid, kailangan nating manalangin sa pangunguna po ng Banal na Espiritu sa atin at hindi po sa pangunguna lang ng flesh. Salita ng mga Katoliko yan. Sabihin nila, baka pray nga. Minsan lang mag-pray. Oo. Kasi hindi lahat ng Katoliko na nanalangin. Tama, sister? Hindi lahat ng mga Katoliko na nanalangin. Maraming Katoliko nandiyan ang talabas. Pero kahit pag tinanong sila, what is your religion? I am a Catholic. Pero Catholic niya, hindi mo makita sa simbahan nila. Ano? Pero tayo mga mananampalataya, tayo po'y nananalangin sa pamamagitan po o sa pangunguna po ng Banal na Espiritu sa atin. Ano? At sabi ng Jude 20 mga kapatid, please open your Bible in Jude 20, but ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Maraming beses ba sa panalangin mo, may pagkakataon ba sa panalangin mo, you ask God, Lord, lead me with your Holy Spirit. Ano? Puspusan mo po ako ng iyong Banal na Espiritu. Alam mo kapatid, hingin natin ang puspos ng Banal na Espiritu, hindi lang sa gawain ng Panginoon, maging sa gawain natin sa labas ng simbahan o sa mundo, sa ating trabaho, sa ating eskwelahan, sa ating pamilya. We need to ask God to fill that with His Holy Spirit to us. Lord, fill me with your Holy Spirit. Puspusan tayo ng Banal na Espiritu. Kasi dapat yung action natin lahat, meron tong pangunguna at gabay ng Banal na Espiritu sa atin. Pero conviction na sinasabi. Kasi kung hindi, nagkakamali tayo. Ano ho? Nagkakamali tayo. Kaya sabi dyan ni Jude, but ye beloved, building up yourselves in your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Diba? Sabi dyan, praying with the heart, soul, and spirit. Engage in it. It is put up with a true heart and a right spirit and without hypocrisy. Kapag tama po yung ating puso, tama yung ating spirito, yung panalangin na yan mga kapatid, hindi po yan pekeng panalangin. Marami pong nananalangin sa panahon natin ngayon, nananalangin lang sila sa pamamagitan ng kanilang mga labi, pero hindi sa kanilang mga puso at kaisipan as a spirit. At tawag doon, hypocrisy. Diba? Kaya in spiritual way, mga kapatid, kailangan engage tayo ng ating puso, kaluluwa, at spirito.
Kailangan mayroon din tinatawag na fervency and under the influence and by the assistance of the Holy Spirit of God. Because the Holy Spirit, He is our companion, our comforter, and our guide. Hindi tayo makapanalangin ng tama without the leading of the Holy Spirit. Hindi tayo makapanalangin. Kaya kailangan sa ating pananalangin, we are under the influence of the Holy Spirit and not with our flesh. Tama po? Minsan mali tayo pagka gano'n. Anong pakita lang tayo tao? Pakita tao lang tayo. Hypocrisy. Kagaya po ng mga Pharisees, sabi ng salita ng Diyos, they love to pray in the corners of streets kasi they are men pleaser. Gusto nila nakikita sila ng maraming tao when they pray. Pero yung panalangin nila, sabi ng Panginoon, yung panalangin nila, hindi umaabot sa Panginoon because they are men pleaser. At sabi ng Panginoon, they have their rewards. Ano rewards sila? Yan, mga tao lang. Hanggang diyan lang yan. Pero sabi ng Panginoon doon sa kanyang salita sa Matthew, kung sino man na nanalangin sa atin dito, in the closet, shall be rewarded openly. Tama po? Kaya hindi pa siya na nakikita ka lang manalangin. Huwag din natin husgahan yung kapwa din natin dito. Bakit di ka nananalangin? Bakit di natin alam meron niyang closet prayer time? Ano yung pastor, tatago talaga ako sa closet ko? Hindi po yun. Kasi sinasabi ng mga kapatid, nakatago, nakapublika, o may specific na lugar. Eh paano yung walang closet? Sino may closet dito? May closet, sino may closet? Kasa tao. Si David lang pa, kasi Ma'am Julia din, dalawa lang sila. Oh. Kasi kami, Durabox lang kami, hindi naman ang pasok. Kami, pagsiksikan namin yung mga sarili namin. Mag-pray tayo dear, pasok tayo dito. Tama po? Sabi dyan we need to pray. Pray in the Spirit. And not only that, praying. Number 4, praying in faith. Praying. Praying na may pananampalataya. Watching thereunto with all perseverance. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 18. Watching thereunto with all perseverance. Mark chapter 13. Mark chapter 13 verse 33. Pray with faith. Diyan na kayo, Mark chapter 13 verse 33. Take ye heed. Watch and pray. Sabi ng Panginoon, tama? Panginoon sa Kristo. Watch and pray. For ye know not when the time is. Diba? When the time is. Sabi rin ng Panginoon, call unto me and I will answer thee. So when we ask God for something, we wait upon Him and His time for the right answer. Pag nanalangin tayo sa Panginoon, huwag mo namang utusan ng Diyos, Lord, bigay mo na sa akin to. May mga pagkakataon, may panalangin tayo. Hindi kalooban ng Diyos ang hinihingi natin, kundi kalooban natin, pinipilit natin. Paano po yun? Lord, loobin mo nawa. Ang ganda ng pagkakasabi, no? Lord, loobin mo nawa. Ay, tulutan mo kami, loobin mo po nawa, Panginoon, na kami po lahat dito, ma-preserve po sa COVID-19. Ano po yung kalooban mangyari? Hindi sinabi ng Panginoon sa Kristo na, Lord, kalooban mo ito, gawin mong kalooban ito. Hindi sinabi niya, mga kapatid, I came here not to do my own will, but to do the will of the Father that has sent me. So, meaning to say, anong kalooban ng Diyos, thy will be done. Kahit sa panalangin natin, we ask God for His will and that we are giving up our own will to God. We ask God, Lord, ano po yung kalooban mangyari nawa? Ang iyong kalooban mangyari nawa. Pero inalapit mo yung petition mo. Ano yung petition mo? Lord, kayo po nawa magpatubay sa amin sa mga pangyayari ngayon. Ikaw po magbigay sa amin ng kalakasan, kasiglahan, at gabay. Yun ang petition mo eh. Pero yung hinihingi mo pa rin kalooban mo. Ito yung petition ko eh. Panginoon, ang iyong maging kalooban. Kung iyong maging kalooban. Hindi, Lord, loobin mo nawa. Magkaroon kami ng lupa. Hindi ganun ang panalangin. Mag-ingat tayo, kapatid. Mag-ingat tayo sa panalangin. We not just simply ask God
kung ano yung uutusan ng Panginoon, kung anong kalooban niya. No, we ask God for His will. We ask God. At nag-aantay lang tayo mga kapatid. Nag-aantay tayo according to His will and not unto our own way. Tama po? Yung kalooban ng Panginoon, kasi ang sagot ng Diyos, pwedeng yes, pwedeng no, pwedeng wait. Kasi may gustong ituro sa atin ng Panginoon. Kung Mama knows best, no, higit sa lahat, God knows. Hindi yung totoo na Mama knows best lang. Kasi minsan, hindi lahat ng Mama sa Panginoon. Eh, paano pag sinabi ng Mama, huwag ka nang pupunta ng church band, ang church band. Sino na po nakapanood dito? Lumang pelikula na ito eh. Si Adam Sandler. Kilala niyo si Adam Sandler? Si Adam Sandler, yung pelikula niyang Waterboy. Waterboy. So, si Adam Sandler doon ay medyo may pagka-autistic siya. Autistic po yun. Parang sinto-sinto na lang. Kasi hindi siya nakapag-aral sa school. Bakit po? Sabi ng nanay niya lagi, don't go to school because school is bad. Diba? Listen to Mama because Mama knows best. Yung lagi tinanim sa isip niya. So, my mama always told me that not to go to school because school is bad. My mama said. Nagkaroon siya trabaho sa isang school. Water boy ng isang football team. Tinawag siyang water boy. Ngayon, kapag nagagalit siya, may kakaiba siyang lakas. Kaya, nakikita doon sa buong football team yung lakas niya na gamit. Di ba yung football team, hindi pala football ang tawag doon, rugby. Rugby. O, kasi ibang term football. Rugby yung baga. So, naging motivation niya, nanay niya, nagalit siya sa nanay niya. Kasi sabi na nanay niya, school is bad. Kaya kung maniniwala tayo that Mama knows best lang, paano kung si Mama wala sa Panginoon yan? Yung sinasabi pa rin niya ba niya, best? No, believe in God. Believe in God. Kung ano yung sinabi ng ating Panginoon, yun ang maninoon. Pero kung si Mama, pinangungunahan ng Panginoon at ng Banal na Espiritu, He knows what is best for us. She knows pala. She knows what is best for us. Tama po? So pray. In James chapter 1, verse 6 hanggang 8. James chapter 1, verse 6 hanggang 8. Diyan na kayo? But let him ask in faith. Ask means, yung nakikita natin dyan, prayer yan. Kung tayo po'y humingi sa Panginoon sa pananampalataya, mga kapatid, sa pananampalataya po, wala na pong iba pa. Ano? Ano po ibig sabihin pa dyan? Ano po sinasabi dyan? Kung tayo po'y humingi sa pananampalataya, ito po sinasabi pa ni James, nothing wavering. Walang pag-aalinlangan. Humingi ka sa Panginoon, sino bang kausap mo? Ang Diyos ang kausap mo. At ang Diyos ay sigurado at tiyak. Amen? Amen. Humingi ka sa pananampalataya sa Panginoon. Kung nag-wave yung hiningi mo, kapatid yung pananampalataya mo nag-wave. Kaya sabi ng Panginoon, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Kaya kung may alon, dahil may hangin. Kung walang hangin, walang alon. So, sabi ni James dito, yung mga nag-wave ang pananampalataya ay parang alon sa tubig, sa dagat. Na kapag may humangin, saka lang gumagalaw na gano'n. Nakabase sa lakas ng hangin, babago-bago. Tama po? Kung merong consistent sa ating buhay, mga kapatid, walang iba po yun, dapat yung pananampalataya natin. Amen? Amen po? Amen. Kapag ang pananampalataya natin, consistent din pong nagpa-fluctuate, mahirap po yan. Sa bahay, ako may electrician tayo dito. Yung electrician natin. Sa bahay ba, pag nagpa-fluctuate ang kuryente, good pa yun sa appliances natin. Hindi, di ba? May masisira. Sa pananampalataya natin, kapag ang pananampalataya natin nagpa-fluctuate, mga kapatid, ikasisira din natin. Tama po? Okay, mamaya may ganun-ganun. No?
Dito nga sa atin, nagpa-fluctuate yung kuryente natin. Mapansin niyo electric pa na yan. Minsan pakiramdaman mo, aabot sa'yo, minsan hindi aabot sa'yo. Anong paboritong kainin ng mga ganyan? Palitaw. Palitaw. Tama? Ay sabi niya ni James, mga kapatid, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Verse 7, but let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Oo. Yung nag-wave sa pananampalataya, ay huwag mong isipin na ikaw ay makatatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. After na nag-pray ka, bigla ka nag-alilangan, I don't expect that God will answer your prayer. Yes. Yan ang sinabi ng salita ng Diyos. That is not my word, but that is the word of God. Bakit? Sabi ng verse 8, dahil kung mabasa mo yun, a double-minded man is unstable in all his ways. Kaya kahit sa panalangin, kapatid, huwag kang maging double-minded. Maging stable tayo. Kung meron mang stable sa atin, sa buhay natin, hindi man stable ang kinikita natin, hindi man stable yung ating bahay, hindi man stable yung trabaho natin, but at least, ang pananampalataya natin dapat stable. Amen? Kasi sa pamamagitan yan, kapatid, we can receive anything from God. If we have a stable faith. But if our faith is unstable, sabi ng salita ng Diyos, don't expect that God will give us anything. Tama? Kaya kung manalangin ka, kapatid, yung totoo lang. Manalangin ka na may pananampalataya. Manalangin ka na may pamumuno ng banal na Espiritu under the influence of the Holy Spirit, and manalangin ka sa pananampalataya. Ano? And another verse in Matthew chapter 21. Matthew chapter 21 verse 22. Tignan niyo po sa inyong Bible para makita po natin yung katotohanan. Matthew chapter 21 verse 22. Tignan natin, mga kapatid. Kasi alam niyo, bakit ko po kayo inuudyukan na magbukas ng inyong mga Bible? Kasi mas makikita ninyo. Sana yung mga nanonood sa... Bukas mo ba yan? Sana yung mga nanonood dyan, magbukas din kayo ng Bible, no? Oo. Dapat sumagot sila dyan. Opo, nakabukas po kami ng Bible. Magbukas po kayo ng Bible, mag-imit po kayo kung nakabukas kayo ng Bible. Kasi kahit nasa bahay kayo, kailangan magbukas kayo ng Bible. Kayong mga naka-Facebook live dyan, hindi kayo excuses. Because the eyes of the Lord are in every place, beholding good and evil. Amen. May nag-comment na ba? Matthew chapter 21 verse 22. And all things whatsoever ye ask, dito niyo po, ye ask in prayer, believing ye shall receive. Diba? Ano man ang hiningi mo? Ibig sabihin, pastor, kahit ano pala hingin natin eh. Teka lang po, mga kapatid, mahirap po yung ganun-ganun lang. Hindi po ganun ang sinasabi at tinuunawa dyan. Sigurado ka ba yung panalangin mo, merong pananampalataya? Yung tinutukoy na panalangin dyan ay may pananampalataya. At yung tinutukoy na panalangin dyan, under sa influence ng banal na Espiritu. At higit sa lahat, yan po ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nung isa, no? Kung ikaw ay nanalangin, lumang kwento na ito eh. Mayroong nanalangin umulan. Sana umulan. Oo. Sabi niya, sige, mananalangin tayo, umulan tayo. Umulan yan. Yung nanalangin ng umulan, paglabas siya ng bahay, wala siyang dalang payong. Yung isang nanalangin na uulan, paglabas siya, nagdala na siya ng payong. Bakit? Kasi sabi niya, nagdala na akong payong, nanalangin ako umulan eh. Uulan yan. Umulan nga. Parang ganun po yan. May pinanalangin ka, pero yung kasunod na action, hindi mo ginawa. Parang yung pinanalangin mo, hindi mo pinaniwalaan. Tama? Nanalangin ka ng ulan, sabi mo sana umulan, lumabas ka, nagdala ka ng payong, nanalangin ka ng umulan. Kailangan yung kasunod na action niyan, nakasuporta doon sa inilapit mo sa Panginoon. Ibig sabihin nga, di ba? Kaya before you plan, you pray first. After you pray, saka ka magplano. Kasi yung plano mo ngayon, inilapit mo sa Panginoon. Kasi sabi ng salita ng Diyos, in Proverbs chapter 3 verse 6, in all thy ways, acknowledge who? Him, God.
Bakit? Bakit kailangan natin i-acknowledge ang Panginoon? Because He shall direct thy path. So yung plano mo, gusto mong maging matagumpay yan, maging mahusay yan, maging tama yan, maging matuwid yan. You ask God. Because God will direct it. Tama po? Amen? Kaya dito sa simbahan natin, hindi po tayo basta pwede magplano without asking the provision of our God. Kahit sa iyong buhay, huwag kang magplano nang hindi mo hinihingi ang gabay ng Panginoon kasi kung hindi, mapapasama ka. Hindi dito ako, pastor, kasi mura, maganda, matahimik. O dito ako kasi, pastor, malaki sahod, okay dito. Okay yan, walang problema yung consideration yan. But let me ask you, is it the will of God? Did you ask God first? Kasi I do believe, ang blessing ng Panginoon, kapag ang Diyos sumagot ng panalangin, hindi yan magtutulot ng ikalalayo mo sa Kanya. Tandaan niyo po ito, hindi lahat ng blessing na inaakala mong blessing ay blessing sa Panginoon. Hindi lahat. Kasi pwede, yung bagay na yan, provided by the devil. Tandaan nyo, lahat po ng bagay sa mundo, bago mo i-consider na prayer, na blessing yan, tignan mo muna kung sa Diyos mo hiningi yan, tignan mo muna kung yung bagay na yan, hindi naglalayo sa iyo sa Panginoon. Kasi kapag yung bagay na yan naglalayo sa iyo sa Panginoon, it is not came from God. Hindi yan galing sa Panginoon. Ano? Kaya bago mo sabihin, thanks God, may blessing na naman kami. Pero wala ka sa Panginoon. It is not a blessing from God. Tama po? Amen? Amen. Oo, kasi bakit ko po nasabi? Noong tinempt ni Satan si Jesus Christ, dinala niya doon sa pinakil temple. Hindi ko ito biro. Kahit ako, ito yung paninindigan ko. Satan can bless also with material things and temporal things. Dinala siya doon sa tuktok ng templo. At sabi niya sa Panginoon, nakikita mo lahat. Ano kaya? I can give it to you. Sambahin mo lang. So maraming nagsanla ng kaluluwa kay Satanas ngayon. Ano po ang resulta? Meron silang temporal things ngayon. Kaya kung ang basihan lang ng patotohanan ng pananampalataya ay yung yaman na meron sa mundong ito, tayong mga tunay na mananampalataya, wala tayo nun. Ano? Hindi yun ang basihan. Tama po? Now we need to ask God, we need to pray God in faith. Walang hihingi sa Panginoon ng walang pananampalataya. At ang pananampalataya mo mga kapatid, dapat yan, yung kasunod na aksyon yan, kaakibat na aksyon yan, nakasuporta doon sa panalangin na nila. Amen. Halimbawa, sino nanalangin dito ng trabaho? Marami, tama? Nanalangin ka ng trabaho. Paglabas mo ng bahay, mag-a-apply ka na ng trabaho, itiyakin mo, dala mo na lahat ng requirements mo. Kasi, tatawagin ako dito sa trabaho ka. Naniniwala ako kasi hiningi ko sa Panginoon. Dahil dito, nagpe-pray tayo sa lupa na to, di ba? Nagpe-pray tayo sa lupa na to. Inayuan na natin. More than 200,000 na ginastos natin dito. So, alos 300,000 na ginastos natin dito. Pero, titignan natin parang hindi pa sa atin. Pero nananalangin tayo eh. Na, Lord, bigyan mo kami ng pagkakataon sa atin. This is our petition to God. At binibigyan natin ng dahilan ng Panginoon para mapagkatiwalaan tayo ng ganito kulay kalaking property. Ano po nangyayari? God is moving. God is working. Ano po nangyayari? Nagiging malinaw po unti-unti. Kaya lalo tayo dapat magsipag sa Panginoon. Amen. Mahirap paniwalaan ng panalangin natin na ibibigay sa atin ng Panginoon to kung nanatili tayong lona ngayon. Amen. Tama? Lona tayo ngayon, ang dingding pa rin natin, kortina. Ayun po, paniwala sa atin ng mga dumadaan dito. Ay, yung simbahan na nakalona at ang dingding, kortina, nakapag-umuulan na sa gitna. Kumpulan ng pintuan, daanan daw ng langit kasi makipot. Kaya may pumunta pang foreigner dito noon. Ang laki niya, nahirapan siya pumasok, napaisip. Agaw papasok. Kanyang kaliit po yung daanan.
Ganyan kaliit. Ang daan talaga ganun ko. Kasi ang sabi ng Bible, daanan sa langit, makikot. Kaya dapat ang simbahan, makikot ang daan. O ngayon naman, nagkaroon kami ng 2 daanan. Sumobra naman. Yun po yung sinasabi ko. Pray ka ng may pananampalataya, dapat yung kasunod na action doon, nakasuporta doon sa panalangin mo. Dahil manifestation na ikaw ay nanalangin sa pananampalataya ay yung kasunod na action na natin. Kaya tayo nanalangin tayo sa Panginoon, tayo ay mag-raise ng earnest money of 500,000. Tayo ay nag-pray sa Panginoon na magsiset tayo ng outreaches. Medyo mapapaaga lang ngayon. Kasi may outreach niya sa Marikina, may outreach niya sa Cainta. Andyan sila ngayon, nanonood. O, di ba, napaaga. Nananalangin tayo na itong property na ito maging sa atin. Ano yung kasunod na hakbang natin ginawa? Yung outreach natin, meron na tayo nakahandang mga tao. Tama po? Yung earnest money natin 500,000, may nakahanda na rin mga puso ng tao. Tama? Handa na po ba yung puso natin doon? Handa na pala eh. Yung ating property dito, may nakahanda na tayo mga papeles. Tama po? Kasi yung kasunod na hakbang doon sa pinanalangin natin sa Panginoon, nakasuporta. That is the manifestation of faith. Tama po? Pero huwag mo hingin sa Panginoon, Lord, manalo sana sa loto. Ay kasunod na tataya mo na. Sigurado ako rito kasi pinag-pray ko na. You ask and receive not because you ask amiss, that it may consume it upon your last. Yes. Sigurado ka ba pag nanalo ka ng milyon, ganyan ka pa rin? God knows it because of His foreknowledge to us. Alam ng Panginoon, hindi. Kaya hindi niya na inahayaang gawin yun. Tama? Kasi nakikita ng Panginoon ang hinaharap. Okay? Diyan pa kayo? Ising pa tayo? Buhay pa tayo? Malakas pa tayo? Kapatid, sabihin ko po sa inyo, wala naman tayo after the service. Pagbigyan nyo na ako. Pagkatapos ito, ikaw na naman ay makikibaka niya sa balita na maririnig mo. Alalahanin mo itong pinag-aralan natin. Kahit maraming negatibo binabato ang balita, alalahanin mo, kumapit ka sa Panginoon sa pananampalataya at sa panalangin. Ano? Amen? Amen. Oo. Number 5, last na po tayo. And praying for others. Huwag lang puro sarili natin. Pagkatid, alalahanin mo rin yung mga nararapat ng panalangin. Amen. Ayoko i-pray itong kaaway ko, galit ako dito. Naku, hindi. Alam mo, may pangangailangan niya nakaalitan mo, ipag-pray mo pa rin siya. They deserve prayer. Everybody, tandaan niyo po ito, everyone deserves a prayer. Kahit sino pa yan, kahit gaano kasama yung tao na yan, deserve niya pa rin ang panalangin. Praying for others, Job chapter 42 verse 10. Job chapter 42 verse 10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. No? Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. Tignan niyo po, yung mga kaibigan din ni Job, pinag-pray niya. Ano? At ang nangyari, lahat na nawala kay Job, binalik ng Panginoon ng doble. Maliban sa asawa. Doble. Diba? So, huwag tayo masyadong ma-burden down with our own problems. Kasi yung iba din, may mga problem, may mga pinagdadaanan din. Tandaan niyo po ito kapatid, may problema ka, tama? Lahat tayo dito, may problema, may sitwasyon, may pinagdadaanan. But remember kapatid, huwag kang masyadong maging mapag-alala na may problema ka. Kasi meron din problema yung iba and they also need your prayers. Kaya may lumalapit sa atin minsan, di ba, kakausapin ka, brother, pwede mo ba ako pag-pray? Pag-pray mo naman ako. Usama mo ako sa panalangin kasi I need prayers right now. Kailangan ko ng panalangin. Pag-pray nyo, kapatid. Oo. Kung si Pastor, pinag-pray kayo. Si Pastor Neil, pinag-pray mga kapatiran sa Cainta. Si Pastor Neil, kailangan din ng panalangin. Oo. Kailangan din ng panalangin. Kaya ka never get so burdened down with your own problems as to forget the needs of others. No? Yung nangyayari sa panic buy, mga nag-hoard, ang kakapal ng mukha niya.
Totoo yun. Binili nila alcohol ng mura, bebenta nila ng mahal sa online. Bawal yun. Huwag niyong bilhin kung meron kayong makita kapatid na mahal na sobrang price. At pinili mo yun, ibig sabihin na udyokan sila, masusuportahan nila yun. Ano po yun? Hindi nila inisip yung kapwa nila. Saka na lang nag-implement ang gobyerno na isang tao, dalawang alcohol na lang. Isang tao, dalawang alcohol. Ilan sila pupunta doon? Lahat sila sa bahay nila, pumunta sila. Isang kahon ang nabili nila. Hindi na nila makontrol, di ba? Hindi mo makokontrol yun. Pero tignan niyo po, yung pag-uugali na lang, hindi lang naman silang may pangangailangan. Pero tignan niyo, ganoon din sa panalangin. Hindi lang ikaw ay may pangangailangan, hindi lang ikaw may problema, meron din sila. So think about them also. May pangangailangan din sila. Kaya sabi ko kung nakabili kami ng mas maaga ng maliliit na alcohol na gano'n, yun sana pamigay ko na lang din eh. Sa atin dito sa church, oh, maliit na gano'n lang. Nung bumili ako nun, ilang piraso na lang din. Ngayon, hindi na ako makabili. Oo, para lahat tayo meron ng pamigay natin kasi kailangan din naman natin. Sana totoo yung pinost ni brother din, no? Mataas pa sa building yung alcohol. Saka yung tubigan, yung tubigan, alcohol yun. No? Kaya nga huwag lang natin isipin na yung sarili nating pangangailangan. Ang totoong panalangin, hindi mo lang iniisip yung sarili mong pangangailangan, maging yung pangangailangan ng iba. That is what we call supplication. Supplication. Ano? May kailangan din sila. No? When we think only of ourselves, we find no light in darkness of our circumstances. But when we pray for the needs of others, our burden is lessened as we have to bear those of others. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa kautusan niya, love your neighbor as yourself. Amen. And part of loving our neighbor is including them in our prayers. Yes. Neighbors means kapwa-tao natin. Sama mo sa panalangin. Kaya nga mga kapatid, ganito po. May shortage ng alcohol. Pero kailangan natin ng alcohol. Ano lang naman to suggestion? Diba, nagkataon, nagkaroon ng pagkakataon, nakakita ka ng maraming alcohol. Dalawa na lang, diba? Bumili ka ng dalawa. Alalahanin mo yung sino may kailangan. Idamay mo na. Sige, dadamay na kita. O pabayaran mo na lang. Bayaran mo na lang po. Ano ba, nabili mo alcohol, 70 pesos. Sige, bayaran mo na lang, 120 na lang. Hindi na lang. Kasi siyempre, namasahe ako, bumila ako, nagutom ako, nagmerienda ako. Iba pala yung ulang lalaki sa ating ginasas ko. Walang nangyari pa akong dyan. Panik ako, di ba? Pag gano'n. Pwedeng gano'n, di ba? Sabihin mo nila. Kaya kami ni Mamba, nagbabakasakali pa rin kami. Kasi kaya kapatid niya, nagkakaroon din ng shortage sa alcohol. Pag nagkaroon ng pagkakataon, nakakita kami. Bigay namin sa mga kailangan. Ganun din, sana maging kaisipan natin lahat yun. Para supportahan natin yung kapwa natin. Pwede ba yan? Oo. Diba? By that, by doing that, hindi lang ikaw ang nabibilitan, hindi lang ikaw nakakaroon ng kagana na nakakatulong ka. Sarap sa pakaramdam ng gano'n. Kakapot? And last verse mga kapatid. Last verse. Okay. Hebrews chapter 13 verse 33. Hebrews chapter 13 verse 33. Remember them that are in bonds, as bound with them, and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. Ano po sinasabi na nagsulat ng Hebrews? Alalahanin mo rin naman itong mga nandiyan dyan din sa mga may pangangailangan din. Ano? Yung mga nagkakaroon ng sufferings with their adversity. Kasi kagaya mo, meron din silang suffering. Kung ikaw may suffering, meron din silang suffering. Ano dapat natin gawin? Alalahanin mo rin naman sila. Amen? Amen. Kaya sa panahon ngayon, manalangin tayo ng tama. Praying always. Oo, may kailangan ka. Tama dapat ang panalangin natin. Yung panalangin natin dapat may pananampalataya at dapat tayo po'y under sa influence sa banal na spirito. At yung panalangin mo, hindi lang dapat para sa iyong sarili. Ba't yung panalangin mo yung mga kapatid, sama mo rin yung kapatiran, yung kapwa mo. May pangangailangan ka. Gano'n.
Huwag lang yung panalangin natin na puro sa atin na lang. Alalahanin mo, yung panalangin natin, part ng worship yan. You need to worship God through your prayers. Amen. Huwag lang puro hingi. Para kang humingi lang hindi ka nagpasalamat, namintas ka pa. May mga nabigyan ng gano'n eh. O ito, bigay ko sa'yo. Ito naman ito binigay mo. Hindi ko naman magagamit yan eh. Hindi na lang muna nagpasalamat. Giving natin dito, maraming beses ako nakatanggap ng damit na hindi kasi sa akin. Pero okay lang. Kasi binibigyan ako ng pagkakataon. Napalitin yung katawan ko ng ganyan. Okay yun. Na-encourage ako. Kaya lang may kontra eh, kasi may nagbigay naman sa akin. Sobrang laki naman. Ano kaya ang gagawin ko dito? Sige, may pagkakataon din na maging malaki ako. So, salamat pa rin. Tama po? Amen? So in times like this, prayer is the best weapon and shield that we need. Manalangin pa rin tayo. Ano? Sa bahay nyo, patuloy kayo manalangin as family. Manalangin tayo. May narinig ka magandang mapangit na balita ngayon. Mamaya sigurado pag uwi natin, nadagdagan yung 111 na yan. Nadagdagan yan. Dapat natin gawin. Panalangin pa rin natin yan. Yung mga infected. Panalangin natin yung mga government officials na naka-in-charge sa nasabing bagay na yan. Huwag natin gayahin yung mga nagbabash na yan. Wala silang naitutulong sa bayan. Walang naitutulong yan. Binabash nila yung speech ng ating presidente. Sinasabi nila na careless. Walang maitutulong yan ngayon. Ang dapat natin gawin, ipanalangin natin, sila may kakayahan na nasa posisyon na yan, ipanalangin natin, bigyan sila ng wisdom para magampanan nila ng gusto yung trabaho nila. Tama po. Mananampalataya tayo, hindi tayo kritiko. Ang mula sa salitang mananampalataya, meron tayo pananampalataya. Sa Diyos na buhay, na may dalang ng langit at lupa, at may-ari ng lahat ng bagay, at merong kapangyarihan sa lahat ng nangyayari. Yan ang meron tayo. Amen? Amen. Manalangin tayo. Amen Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa amin natapos na gawain na ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita, na pagpapaalala sa amin that in times like this, Panginoon, we need to pray always. Nakita namin, Panginoon, sa iyong salita ang tamang pamamaraan sa panalangin, bagamat kami po yung mga mananampalataya na, subalit may mga pagkakataon sa aming buhay na ang aming prayer life, Panginoon, ay parang isang dagat na nagwe-wave. Ang aming prayer life minsan, Panginoon, on and off. At minsan, nagkakamali kami sa paglapit sa iyo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na siyang aming naging basihan at pagkatuto sa pagkakataon nito. Na maraming salamat, Panginoon, sa pagpatuloy na ikaw po ang kumilos sa amin. At patuloy na nagbibigay sa amin ng katuruan at kaalaman mula sa iyong salita. Kaya kami dalangin, Panginoon, na kahit sa kalagitnaan po ng global pandemic na ito ng COVID-19, kami po'y nananampalataya pa rin sa iyo at nananalangin na anuman ang iyong kalooban, iyan na po'y mangyari naman. So Diyos, kayo po magpatnubay, mag-ingat sa bawat isa amin, maging ang mga nakatuon ngayon, nakatune in sa live, sa Facebook, Panginoon, sila po'y pag-ingatan niyo, kasama namin silang nananalangin ng Diyos na nagiging hadlang sa kanila, Panginoon, na ngayon ang checkpoint kung bakit di namin sila makasama. Subalit maraming salamat, Panginoon, sa technology na ito, sapagkat kahit hindi namin sila kasama, Panginoon, ngayon physically, ay kami po'y nagiging ka-fellowship pa rin sa kanila sa pamamagitan ng social media. Kaya po pumatubay din sa kanila at mag-ingat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Kaya po mag-ingat sa amin, Panginoon, sa buong araw na ito, Panginoon. At dati ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Maraming salamat po. Tayo po,